So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo saan sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating bababalita dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon po sa mga bangag vloggers mga kababayan. Yes, dapat na silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos administrations, sa katagalan mga kababayan, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat natin silang sasagutin at saka idibang po ang kanilang mga ginagawang kapulusugan araw-araw. Okay? At syempre mga kababayan, dapat magkakaisa na po tayo ditong lahat. Okay? Ipakita natin ating buong suporta, buong pagmamahal sa ating Pangulo kay BBM para hindi po manaig ang mga masamang plano galing po sa mga taong may tinabudhi na gusto nilang pabagsakin ang bansang Pilipinas at saka gusto nilang pabagsakin si BBM. Okay? So anyways, kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Okay? Cut 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo. At magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start ang ating balitaan ng araw mga kababayan, well, syempre, i-check more natin kung sino po yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan mga kababayan, noong una po si Weldy Sagayo, nandiyan po si Robel Ferrer Official, Divina Dicuaten, Maria Midasiplon, and Shane Sibal. Syempre, i-shoutout po natin ating mga channel members na sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Rasete Rowell, Fiz Calante, Pusang Inami or Sis Queen and Cosmo Defender. At syempre, i-shoutout po natin ang ating mga early birds. Nandiyan po si Mama Marquez Hernandez. Kasama natin si Maiti Baisa, Evelyn Garcia, Ashens. Nandiyan po si Kimi, si Nonoy Florin Hills, hi to Meli Guineso. Nandiyan po si Glinda Magalong, Noel Narcida, Lucky, hi to Florifi Gumapak. Nandiyan po si Tessa Gatmarin Mix TV, Mary Omora, Eloisa Villanueva, Leomar Munoz, and Ebelinda Villanueva. Okay, so kumusta nga pala yung mga naka-fentanyl mga kababayan? Hey! Naka-fentanyl. So ngayon, tingnan nyo mga kababayan, nag-backfire po yung kanilang paninira doon sa Davao na sabi nila prayer rally daw yun, pero wala na akong nakita na prayer mga kababayan. Puro lang puot at galit na rally ang kanilang ipinapakita. Diba? Prayer rally daw eh. At saka doon po, merong nanira kay BBM. Pero ito po ay nag-backfire, lalong-lalo na. Marami pong napahiya mga kababayan noong nagsalita na po yung taga-PDEA. And I'm very sure na kayo pong lahat or majority sa inyo na nakita nyo na po yung balita, nagsalita na po yung PDEA na kung saan si BBM since the beginning sa kailang data, sa kailang server mga kababayan, wala pong nakalista na pangalan na PBBM. Sakto ba PBBM? Hey! O si Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan, wala pong nakalista sa PDEA. Nakakahiya talaga eh. At saka alam nyo kung ano ang kanyang banat ngayon mga kababayan. Ano yun Sir Ivan? Siyempre yung mga bangag vloggers. Siya nga pala, tatawagan natin silang bangag vloggers nag-upgrade mga kababayan. Kung noon, tinatawag natin sila na pulburon vloggers, yung pulburon na term, nag-expire kasi mga kababayan. So ngayon, tatawagin natin silang bangag vloggers. Napahiya. Tapos ngayon, ang sabi ng mga kababayan, may banat sila eh. Sabi na, abay, ang PDEA daw, pinakain ngayon ng billion mga kababayan. Pinakain daw ng billion ang PDEA. Kaya tinakpan kaagad daw itong issue ni BBM.
Well, hindi naman ho yan tinakpan. Actually, nagsasabi lang po ng totoo yung PDEA, ang director ng PDEA mga kababayan, kasi nga, bakit naman sila magsisinungaling? Kung wala silang nakita po na pangalan ni BBM doon sa kanilang data mga kababayan or sa matrix, at hindi man matrix, actually, yung tawag na data information siya yun na server mga kababayan. Pero yung matrix doon po kay PRRD. Yung matrix na yun, sabi nila, yun po daw fake news mga kababayan. Bakit daw fake news, Sir Ivan? Kasi nga, di ba naalala ho natin, sa panahon po ni FPRRD, di ba meron siya ipinapakita po na listahan at saka wala daw nakasuhan mga kababayan. Hanggang ngayon, di ba si FPRRD 6 years siya, pero sa 6 years niya mga kababayan, kahit isa, doon po sa listahan niya sa kanyang drug matrix, wala pong nakasuhan or wala pong nakulong doon mga kababayan. Di ba? Marami namang napapahiya dito. At saka pag-uusapan din po natin, kasi nga siyempre si PBM nagsalita ng mga kababayan na kung saan alam nyo, napaka-intelligent talaga ni PBM mga kababayan. Yes, very intelligent po ating Pangulo. Na kung saan, di ba, like for example, kapag ikaw po'y nainira ng isang tao, sinisira po yung isang tao, at saka ikaw po'y galit na galit, talagang gusto kang manakit, at saka puro lang mura ang lumabas sa iyong bunganga, pero ang sagot po sa kabilang kampo mo kababayan, yung siniraan mo, pinagtawanan ka lang. Di ba? Nakahiya yun. At saka talagang nakainis makabayan. At saka ang fentanyl na buhay ulit. Palagi kasing gumagamit ng fentanyl eh. Baka siguro yung kanyang anak na si Basti Duterte makabayan at saka ito po si Pulong Duterte, baka siguro nag-fentanyl rin. Mga alam niyo ba yung side effect ng fentanyl makabayan? Kasi ayon po sa nabasa ko, isa po sa long-term na side effect nitong fentanyl, kapag lagi kang gumagamit nito, merong nakalista doon na palagi kitang maging galit makabayan. Or natindihan nyo ba? Ang side effect nito ng fentanyl, palagi ka daw galit. So, nakikita natin yung mga Duterte, si PRRD, si Pulong, at saka ito si Basti, lagi pong galit. Siguro naka-fentanyl. Siguro naman. So pag-usapan din po natin. Alam nyo, medyo naguluhan ako doon sa balita ng PTV makabayan. Di ba the other day, humingi ako dito ng dispensa kasi nga mali po ang informations sa pagkaakala ko na mali po ang informations na ginasabi dito tungkol po sa state visit ng BBM sa Vietnam. Di ba sabi ko nung una na Monday or kahapon makabayan, state visit ng BBM sa Vietnam. Then the other day, sabi ko nagsorry ako kasi nga parang mali po ang aking pagkasabi makabayan kasi ayon daw sa taga PTV sa susunod pa daw na linggo makabayan. So ngayon nakita ko na hindi po mali si Sir Ivan at talagang tama po ang sinabi dito na Monday ang schedule sa paglipad ni BBM sa state visit doon sa Vietnam makabayan. So sana po dito sa sa news outlet sa PTV, shout out PTV. Sana ayusin naman natin. Alam mo natin na tayo po tao lamang, pero dapat siyempre tayo anchor tayo po nagbabalita araw-araw. So dapat i-check po natin, i-validate natin ang ating script na kung tama na ba ang ating information makabayan. Kasi nga kapag diyan kami kumukuha ng balita sa inyo, well siyempre magkakamali rin po si Sir Ivan. Okay? So at least, klaro na dito, hindi po nagkamali si Sir Ivan. So tama tayo na Monday ang schedule sa paglipad ni BBM doon po sa Vietnam makabayan. At saka nakita ko nga sa balita, happy yung mga Pilipino doon makabayan. Di ba binisita po ni BBM? Hindi talaga umepekto dito yung paninira po ng mga Duterte kay BBM. Tingnan nyo kung gaano kainit, ang pagsalubong ng mga supporter ng mga Pilipino doon sa Vietnam makabayan kay BBM. Hiyawan talaga eh. At saka ang ganda po ng speech ni PBM makabayan. At syempre pag-usapan din po natin, ito rin pong inilabas nga pala na pahayag ni SMR dito po sa mga bodol-bodol daw na ginagawa ng taga Davao makabayan. Di ba? Meron siyang sinabi dito, pero at least sumagot na po dito si SMR at sumagot na po dito si PBM. Pero ito pong napakaganda kay PBM makabayan kasi nga very intelligent siyang sumagot at very precise sa kanyang mga binibitawan po na salita makabayan. Masakit nga yun, fentanyl. Ito naman talaga gumamit yung isa ng fentanyl makabayan. Di ba inamin niya na gumamit siya ng fentanyl at saka meron po siya sinabi na gumamit rin po siya daw ng MJ or Mary Jane or marijuana. Di ba? So ang kanyang sinabi doon na paninira kay BBM kasi wala namang ebidensya, bumalik sa kanya mga kabayan. Okay? At syempre, marami pang iba.
Alam niyo po si Sir Ivan, palagi na moradalan ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters to ni Sir Ivan, mga sukis ng channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kababayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So mga kababayan, meron rin po akong nabasa doon sa ating last vlog na kung saan sabi niya, sana daw Sir Ivan, wag mo nang i-shout out yung mga DDS kasi daw traitor sila. Well, actually, in-explain ko na po ito the other or how many days na ba mga kababayan. Nasabi ko na si Sir Ivan, honestly, ako po'y DDS noon mga kababayan. Alam ho yan na mga, na mga matagal na dito sa ating channel, alam nila na galing po sa DDS si Sir Ivan. At ako po'y naniniwala mga kababayan na marami pa rin po mga DDS na kung saan sila po ay naniniwala pa rin po sa pamumuno ni BBM. Suportado pa rin po nila si BBM kababayan. Bakit ko alam yan? Kasi nga nung nalaman ko yung balita, kasi nga tungkol nga pala sa PDEA mga kababayan, di ba naglabas sila ng informations, aside pa doon sa press conference, nag-post rin po itong PDEA doon sa kanilang Facebook account, official Facebook account, tungkol dito sa statement sa hindi daw kabilang or wala daw sa listahan si BBM doon sa drug informations mga kababayan ng PDEA. So nung nalaman, bakit ko nalaman yon? Kasi nga nag-forward sa akin noon isang DDS makabayan. So tingnan nyo, ako po ay naniniwala na marami pa rin po mga DDS na naniniwala po sa pamumuno ni BBM. Okay. So anyways mga kababayan, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka mga kamaritasan po ng mga bangag vloggers, nag-upgrade talaga bangag vloggers. Okay ba pakinggan? Bangag vloggers. Hey! Ang sarap mang-inis Hey! Napakasarap mainis mga kababayan, honestly. Kasi nga kahapon, kung stress na stress tayo at marami talagang nasaktan po doon sa sinabi ni FPRD, sa totoo lang, ang dami kong nabasa doon sa ating last vlog mga kababayan, talagang ang iba umiyak na po. Sana durog na durog daw ang kanilang puso mga kababayan. Sino bang hindi madudurog ang puso doon? Grabe nga akusasyon yung sinabi ni FPRD. Pero at least nalaman natin dito na yun po ay fake news mga kababayan. Diba? So tayo po ngayon manginis kasi sabi po ni Hitad, pinakain daw ng bilyon ang PDEA. Hitad, ang sarap mong kasuhan talaga Dapat kasuhan talaga itong si Hitad mga kababayan. Ang pangit ng sinasabi. Basta kasi kapag hindi po sumang-ayon sa kanilang plan mga kababayan, diba sinasabi nila kaagad na bayaran? Katulad dito kay Sir Ivan, kasi nga marami naman pong nainganyo sa akin na gusto daw, bakit daw hindi ko kinikritics or tinitira yung mga taga-kamara, yung about daw sa pera makabayan, mga budget daw ng mga congressman, yung issue po ng MOO or hindi mo pera yung makabayan, diba? Marami talagang nagsabi sa akin yan na mga bangag vloggers, mga supporters po ng kabilang kampo, gusto nila akong hikayatin na pumunta sa kanilang makabayan. Kasi nga, kapag hindi ako sasama sa kanila, lagi na akong sasabihan dito na bayaran. Pero of course, I stand my ground kasi alam na alam ko po kung ano ang totoo at nakilala ko na po si PBM at saka yung mga Marcos family. Okay? So, hindi na madala si Sir Ivan at hindi po bayaran si Sir Ivan. Hey! Ngik-ngik ninyo. So anyways, dito muna tayo sa good news mga kabayan. Na kung saan alam na po yung balita, 'di ba? Meron tayong coin machine na inirelease po ng taga BSP mga kababayan. 'Di ba? I think mga last year yata yon, that is around November ba or somewhere October. 'Di ba nag-release po ng coin machine ang BSP. Ito po yung malaking tulong sa gobyerno sa ekonomiya natin, malaking tulong po sa mga kababayan natin, mga tindera, asa sa merkado mga kababayan. Yes, tuwang-tuwa po yung mga kababayan natin
kasi nga ngayon, hindi na po mawawala daw ang kanilang mga coins at saka nagagamit na rin po nila na save nila sa kanilang GCash mga kabayan. Sa for more details, let's watch this. Umabot na sa halos 400 milyong piso ang mga bariyang naihulog sa coin deposit machine sa NCR at Greater Manila area. Layunin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matugunan ang artificial coin shortage. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Malaking bagay para kay Lola Anita ang masiguro na ligtas ang kanyang kinikitang pera lalo na't siya mismo ang namuhunan para dito. Mula nang magsimula kasi ang kanyang negosyo, halos 8,000 piso na ang natangay sa kanya. Makailang beses na kasi siyang nag-iimpok at nawawalan. Dami kong barya na naiipon, kaso nawawala. Pag may kasama ako, hindi ko akalain na gano'n ang gagawin niya rin sa akin. Inanakawan ako kahit konting barya mahalaga sa akin. Para naman kay Annalyn, sa araw-araw niyang pagnenegosyo, marami-rami na ang kanyang naimbak na barya. Kaya naman nang malaman niyang may coin deposit machine na malapit sa kanya, nakaramdam siya ng pagkapanatag. Marami po akong barya. Mahalaga din po kasi para hindi na tayo magbilang, para pagka marami kang barya, kung buti nga nauso yung coin machine kasi doon iuhulog mo lang eh. Tapos pagka naipon doon, may lalabas na amount kung magkano at pwede ipasok sa GCash. Ang paglalagay ng mga coin deposit machine sa 24 na mga mall ay ang naging hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para matugunan ang artificial coin shortage sa bansa. Ibig sabihin ang supply ng mga coins o ng barya ay hindi umiikot sa merkado. Bagkus naiiwan lamang ang mga barya sa bahay o nakatambak sa pinagnenegosyohan. Ang mga barya na pinapasok sa mga coin deposit machine ay automatic na binibilang ng machine at binibigyan ng option ang nagde-deposit kung gusto niya matanggap ang kaparehong halaga sa kanyang e-wallet o bilang shopping voucher na lamang. Sa pinakahuling tala ng Bangko Sentral, umabot sa mahigit 410 million na ang naideposit sa 25 coin deposit machines sa NCR at Greater Manila area. All we can say that it exceeded all our expectations. Pilot lang ito eh. Pinilot natin muna sa NCR at sa Greater Manila area. Pero syempre yung intention natin is it be deployed all over the country. Imagine mo kung walang coin deposit machine, may 410 million worth tayo na hindi nagsa-circulate. And that's a lot. Or else, we have 410 million not circulating. Hindi nare-realize ng mga ibang tao na, wow, ganitong karami na pala ang naipon kong barya. Patuloy na hinihikayat ni Deputy Governor ng Bangko Sentral na si Bernadette Romulo Puyat ang pagtatangkilik sa mga coin deposit machine para lalo pang mapasigla ang lagay ng merkado at ng buong ekonomiya. Masayang-masaya po kami na ang BSP ay meron tayong tinatawag na coin deposit machine. Kaya kung may mga barya kayo na nasa bahay nyo lang or nasa piggy bank nyo, pumunta na kayo sa nearest coin deposit machine para maggamit nyo yung mga barya nyo dahil bawat barya ay mahalaga. Paalala ng BSP para sa mga nagbabalak gumamit ng mga coin deposit machine, tiyakin na walang foreign object na nakahalo sa mga baryang ide-deposit dito, kabilang ang mga scotch tape na pambalot sa barya at mga tornilyong nadidikit dito, para na rin maiwasan ang aberya sa mga machine. Sujin Kim, O, di ba mga kababayan, malaking tulong no sa ekonomiya natin, malaking tulong po sa mga kababayan natin dyan sa merkado. Di ba maganda talaga yung master plan po ng Bagong Pilipinas? Siyempre, Bagong Pilipinas Tatak Marcos yan At saka nagsabi na rin po si PB mga kababayan kahapon na kung saan, di ba, during po sa Bagong Pilipinas rally, sabi niya sa mga government officials dito, mga nagtrabaho po dyan sa gobyerno, bawal ang tamad. Okay? At bawal rin po yung mga masungit. Ang dami pa namang masungit mga kababayan. Totoo yan. Maraming mga masungit po ng mga government employees. Ewan ko bakit. Baka siguro hindi nakakain ng hotdog Baka siguro naka-fentanyl. Di ba mga kababayan? At saka higit sa lahat, bawal po yung corrupt. Okay? So Bagong Pilipinas na tayo, dapat sundin natin yung mandatong sinabi ni PBBM para po tayo uunlad. So dapat magkaisa tayo mga kababayan. Okay? So dyan na tayo sa ating nasa topic.
Dito na tayo po sa sa issue po sa dito nga kay FPRD Makabayan, dito po sa issue ni Baste na gusto niyang paresignin si PBM. Asa nga si Pulong nga pala Makabayan, tumira rin pala. Hindi ko lang nasabi kahapon, actually si Pulong nagmura rin po. Well, siguro nasa dugo na nila yan Makabayan. So anyways, nakafocus naman kasi sa balita, yun po kay Baste kasi nga gusto niyang paresignin si PBM. Asa ka rin po kay FPRD na ito po inakasahan na nasa listahan daw ng PDEA. So ngayon mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan ito po tungkol po sa pagsabi ng PDEA na ito po ay ginclear na lahat na hindi po kasali sa listahan or wala po sa drug informations server ang pangalan po ni BBM. So for more details, let's watch this. Binigyan diin din ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi kailanman nasama sa kanilang drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa drugs watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilinaw ng PDEA, hindi kailanman napabilang ang Pangulo rito mula nang magkaroon ng National Drug Information System noong 2002 kasabay ng pagkakatatag ng ahensya. Kahit nga raw sa narco-list ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, hindi rin kasama si Pangulong Marcos Jr. Sagot ito ng PDEA sa pahayag ni dating Pangulong Duterte kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na kasama sa drugs watch list. May ipinakita pa man ng ebidensya ang PDEA ng siya ay alkalde pa. Ayon sa PDEA, hindi basta-basta ang access sa drugs watch list ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Yung makikita lamang nila ay the drug personalities operating in their respective area. So for instance, kung ikaw ay isang alkalde, ang ma-access mo lamang ay yung idudulog sa iyo ng local law enforcement na gusto nilang ihingi, gusto nilang ihingi ng tulong po sa inyo upang mahuli nila siya. As far as the allegations are concerned, we maintain and we would like to categorically state that our president is not in the watch list. Kahit naman nasa ilalim ng Office of the President, sinabi ng PDEA na walang sino man ang nakaka-impluwensya sa kanilang drug database. Hindi naman po yan ibig sabihin na just because we're under the Office of the President, we will favor the President. Because the facts are clearly stated. Wala po siya sa listahan even with the previous supposed narco list. You know fully well, ang dami pong nasali doon. Ang PNP nakasama sa Interagency Drug Information System, itinanggi rin ang paratang. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Ang PNP po at ang PDEA po and other agencies for that matter, ay meron po tayong mga tinatawag na mga interagency cooperations. At kasama po dyan yung pag-validate po ng mga nare-receive po nating mga reports. Patungkol naman sa fentanyl, sinabi ng PDEA na isa itong uri ng regulated drug alinsunod sa itinakda ng United Nations. Any dangerous drug that has medical application requires the prescription of an S2 licensed doctor using a yellow prescription pad regulated by the Department of Health. And the dispensing pharmacy must keep strict records thereof, which is subject to spot checking every now and then by our PDEA regulatory compliance officers. Sa isang ambush interview, bago tumulak pa Vietnam kanina para sa isang state visit, sinagot ng Pangulo na maaaring epekto ng fentanyl ang mga alegasyon sa kanya ni dating Pangulong Duterte na una na ring inamin ng paggamit nito bilang painkiller. Patrick De Jesus. Kasi kapag sigisigihan mo paggamit yung fentanyl makakabayan, nakaka-addict rin naman yan, di ba? Pero siyempre, regulated naman siya ng gobyerno natin sa FDA na pwede siyang gamitin as long as meron pong prescriptions from the doctor makakabayan. Pero kapag parang sigisigihan yan, meron ho yan bad effects makakabayan. So tingnan nyo, yun si FPRD ngayon, yan po ang long-term effect po ng fentanyl makakabayan. Pabalik-balik na lang Tsaka lagi pong nakakusay.
Well, siya nga pala mga kababayan. Shout out dito at call out po sa taga-PDEA. Please check nyo po yung YouTube account na Buljakira TV. Itong si Hitad, gusto kong isumbong mga kababayan. Kasi sabi niya, binayaran daw ng billions ang PDEA. Parang nabayaran daw ng billions ang PDEA. Pinakain daw ng billions ang PDEA. Kasi nga, siyempre yung di ba yung PDEA mga kababayan, di ba yung parent agency niyan is under po ng Office of the President. So sabi nito ni Hitad, daw kontrolado daw ni BBM yung PDEA mga kababayan. Di ba klarong-klaro na po, sinabi mismo ng direktor na wala pong access sino mang mga politiko sa kanilang server mga kababayan. As long as pwede silang manghingi ng informations kapag sigurado na sila at saka gusto nilang yung habulin na yung kanilang target mga kababayan na sigurado na sila, yun po'y nagtutulak po ng droga o baka nasa drug list mga kababayan. Pwede silang manghingi informations. Pero hindi sila pwedeng kumalikot nang walang alam yung direktor mga kababayan o yung mismong taga-PDEA. Diba? So nagsisinungaling talaga dito si FPRD. So anyways, ipakita ko po sa inyo yung balita mga kababayan. Ito ay tungkol po sa pagsagot ni BBM. Doon po sa, siyempre tinanong siya ng mga anchors or ng mga reporters kung ano daw ang kanyang masasabi doon po sa akusasyon na sinabi ni FPRD na si BBM nasa listahan po ng PDEA. Sa pamordidas, let's watch this. Bukod sa pagbanggit sa epekto ng fentanyl bilang posibleng dahilan daw ng mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, tumanggi na si Pangulong Bongbong Marcos na patulan pa ang aligasyong nagdodroga siya. Nakatutok si Ian Cruz. Bago umalis pa Vietnam, tinanong ng media si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview ukol sa mga sinabi kagabi ni dating Pangulong Duterte sa talumpati nito sa prayer rally sa Davao. Akusasyong gumagamit siya ng droga, ang dahilan ng People's Initiative at ang hiling ng anak nitong si Mayor Sebastian Duterte na mag-resign siya sa pwesto. Hindi ito direktang sinagot ng Pangulo pero sabi niya may naiisip siyang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganoon si Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Ilang beses na dating binanggit ni Duterte na umiinom siya ng fentanyl, isang malakas na uri ng painkiller. Sabi niya noon, kailangan daw niyang uminom nito dahil sa injury bunsod ng aksidente sa motorsiklo. Sinubukan pa ng Malacanang press corps na tanungin ang Pangulo ukol sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umunoy gumagamit siya ng illegal na droga, bagay na tinawanan lang ng Pangulo. Matapos lang yun. Okay na tayo. Don't even dignify. Sa Villamor Air Base, nagtipo ng mga miyembro ng gabinete, pati na si Vice President Sara Duterte para sa departure ceremony para sa Pangulo. Sinikap din naming makakapanayam si VP Sara pero nabigo kami. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos pagpasok ng Maharlika Hall. Magkatabi ang First Lady at ang Bise habang nagtatalumpati ang Pangulo. Ayon sa Pangulo, bukod sa pagharap sa business sector at Filipino community, may iba pa siyang mahalagang misyon sa Vietnam na kapwa claimant sa mga teritoryo sa South China Sea. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Matapos ang kanyang talumpati, nakipagbeso ang Pangulo kay VP Sara na itinalagang caretaker ng gobyerno habang nasa Vietnam para sa state visit. Sa tarmac, kinamayan ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at VP Sara. Binati naman at bineso ng First Lady si Bersamin. Hinintay niyang matapos makipag-usap ang Pangulo kay VP Sara bago siya sumakay sa eroplano.
Para sa GMA Integrated News, Ian. Okay, so dahil po sa nangyari po sa Marcos versus Duterte Makabayan, yung bangayan ngayon ng dalawang kampo, 'di ba? Ang epekto yan kasi nga 'di ba binanggit rin po ni FPRD si F. Elisa Makabayan. Tungkol doon sa akusasyon nila na si PBM daw nasa drug list daw ng PDEA. Galit na galit si F. Elisa Makabayan. Napansin niyo ba na hindi sila nagkibuan si BP Sara at saka si F. Elisa? Talagang ito intentional po na hindi talaga ito kinibo ni F. Elisa Makabayan. Siyempre, sino bang hindi magagalit doon sa ginawa po ng Duterte dito po sa mga Marcos na kung saan 'di ba noon napansin ba natin noon mga kababayan na during po sa mga pre-departure statement ni BBM, 'di ba si BP Sara at saka si F. Elisa talagang maglambingan yan, magkulitan, magtawanan. Ngayon mga kababayan, walang-wala talaga eh. Nung dumating po si F. Elisa, wala lang, nakaupo lang siya at saka hindi niya kinibo si BP Sara. So talagang mainit ngayon ang ulo ni F. Elisa. 'Di ba? Hindi kasi yun maganda makabayan. Kasi ipapakita ko rin po sa inyo itong balita tungkol nga sa hindi sila nagpansinan si BP Sara at saka si F. Elisa. So for more details, let's watch this. Sa gitna ng tensyon ng mga Duterte at Marcos, nagpansinan naman sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero tila malamig sa isa't isa ang bise at si First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nilapitan at bineso ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa una nilang pagkikita matapos ang mga maanghang na patutsada ng mga Duterte kay PBBM. Bagamat saglit lang, nakangiting kinausap ng Pangulo ang bise. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara pero hindi siya sumagot sa media. Comment na. Kung ang Pangulo at Bise ay nagpansinan, tila malamig sa isa't isa sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Parehong nakapwesto sa hagdanan paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pagdededma nang balikan ni Liza si Bersamin tsaka niyakap at bineso. Pagkatapos nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na nooy kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat ng hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. Nangyari yan sa departure ceremony ni PBBM sa Villamor Air Base bago siya tumulak pa Hanoi, Vietnam para sa 2 araw na state visit. Sa kabila ng gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang Pangulo. Mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Kapansin-pansin namang wala sa departure ceremony si House Speaker Martin Romualdez na laging present kapag nangingibang bansa si Pangulong Marcos. Magkatabi naman sa upuan sina VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Kapansin-pansing, hindi sila nagbatian pagdating ng First Lady. Hindi naman na nahagip sa kamera kung nag-usap ba ang dalawa. Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sara. Sa state visit ng Pangulo, makikipagpulong siya sa Presidente at Prime Minister ng Vietnam. Haharap din siya sa Filipino community doon. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge, and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe mga kababayan, no? Talagang ubos yung belief ko dito kay PBBM. Despite po sa nangyari dito na siniraan po ng papa ni BP Sara si PBBM. Parang wala lang mga kababayan. Talagang very professional po ating Pangulo, napakabait po ang ating Pangulo. Pero kitang-kita natin dito kung sino po yung naapektuhan mga kababayan, si F. Elisa, di ba? So siguro in the coming days may mainit talaga ito na mangyayari mga kababayan. Di ba? Kitang-kita naman natin yan eh. But anyways, nandito naman po tayo na lagi pong sumusuporta sa ating Pangulo at dapat solido tayong lahat. Well, siya nga pala,
meron pong tumawag sa akin mga kababayan, as in nag-video call kami, isang supporters natin dito, matagal na po na nanonood sa ating channel mga kababayan. Dahil nga sa ginawa po ni FRD kay PBM, literal siyang umiyak mga kababayan. So siyempre pinakalma ko naman po tawagin nating Ate M siya mga kababayan. At saka literal po siyang umiyak kasi nga sobrang sabi na durog-durog daw ang kanyang puso, talagang nasasaktan siya, talagang literal siyang umiyak kasi siya po loyalista mga kababayan. So sabi ko sa kanya, don't worry ma'am, nandito lang po nandito lang po kami mga Marcos vlogger, mga vlogger po na mga sumusuporta sa Pangulo natin. At saka siyempre pinapangako ko na hindi ko po iiwan si PBM. Nandito lang po kami mga kababayan. At saka dapat lang po suportahan natin ating channel, okay? So don't worry po, wag na kayong umuyak kasi nga siyempre ang labanan dito mga kababayan, aside po doon sa mga actual, doon po sa mga physical nangyari sa ground, siyempre ang labanan rin po dito sa social media. So ang lalaban dito sa social media, ang protekta dito kay BBM, kami pong mga vloggers, okay? So social media versus the other side ng mga social media influencers mga kababayan. But don't worry, nandito na po lagi si Sir Ivan. So anyways, before na mag-jump po sa next na topic mga kababayan, i-share natin, nandyan po kasama natin si Emmy Sarino, nandyan po si Luigi Das Staff, hi to RG Vox, nandyan po si Alexander Mason, Rose Guevara, si Reno Rivera, nandyan po si Nars Inday, Wilchi Ichiban, Engelbert Samonte, Jillian Quezon, hi to Efren Oson, hi to Rowena Salvatierra, nandyan po si Josefina De Vera, and Ryan World Begins from Virginia, USA. Hello po, kumusta? Siyempre, share po natin si Ma'am Carclia, si Steve Beer, nandiyan po si Redler, si Trexie, si Sir Louie, si Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Ma'am Milans, Lily, Carmen, Judy, si Don Kings, si Red One, Jay Cabal, Lentek Power First Team, nandiyan po si Aiko, si Pax, si Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfie, and hi to Tatay Amik and Tatay Jackfers of Jackford's family. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po na ni Ninyo Barsaga. Kasi nga siyempre si Ninyo mga kababayan, pure DDSO yan. Pero dito po sa ginawa kasi ni FPRD na inakusahan niya si PBM, nagalit po dito si Ninyo mga kababayan. Sa more details, let's watch this. Dumadakdak sa allegation mo na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos. Bakit ngayon lang natapos na ang term mo? Natapos na ang panunungkulan mo? Ang sasabihin ko sa iyo, Mr. President Duterte, wala ka nang dapat patunayan. Maganda ang ginawa mo sa aming bansa. Maganda ang ginawa mo sa Republika ng Pilipinas. Pero ang nakakapagduda dito, Mr. President, ito ang tanong ko po dito. Kilala namin kayo na galit, walang anak, walang kapatid, walang kamag-anak sa'yo. Pinangangalandakan mo po yan. May beloved former President Duterte. Sinasabi mo, pag ang anak nagkamali, parusahan. Pag ang kapatid pumasok sa mga illegal, huwag niyong entertain sa kahit anong sangay ng gobyerno. Panahon mo, ang sabi mo, may ebidensya ka. May nakapagsabi sa'yo sa PIDEA na gumagamit ng illegal na droga. Si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pinangalanan nung panahon mo? Bakit hindi mo siya inilabas sa larangan ng social media, sa larangan ng mga press conference, sa larangan ng mga speech mo? Putang ina naman. Bakit hindi mo ginawa yon? Ginoong dating Pangulong Duterte. Bakit ngayon lamang? Nakakapagduda. Nakakapagduda po. Ako'y bilang supporter mo, hindi po ako dating supporter. Until now, believe ako sa'yo sa ginagawa mo. Hindi po may tatanggi at hindi po maiaalis sa aking kaisipan, mahal na Pangulong Duterte, bakit ngayon ka nagsasalita? Ito po ang tanong ko ba po uli ha? Ginoong Pangulong Duterte, ito po ang tanong ko po sa inyo. 10 ng mga sip-sip sa'yo na bulong ng bulong.
na parang umatake. Kasi nawalan ng mga karakitan, nawalan ng pagkakaperahan, nawalan ng mga kung anong kaiklabuhan yung mga nakapalibot po sa'yo. Ito po, tanong ko po bilang simpleng supporter nyo, bilang defender mo, natagtad ang inabot ko na kaso, nung panahon mo po, dating Pangulong Duterte, tagtad ang kasong inabot ko, until now. Ito po gusto kong malaman. Totoo ba yung mga pinangalanan mo sa narkolis na mga politiko, yung mga general na pinanggit mo na sangkot sa illegal na droga, totoo ba iyon? O gawa-gawa mo lang? O gawa-gawa dahil bulong ng mga kapartido mo na galit sila doon sa mga personalidad? Totoo ba yun? O kaetyosan lamang? Yun po ang tanong gusto kong malaman. At yun din po gustong malaman ng mga pangkaraniwang tao. Pangalawang tanong ko po rito doon sa mga binanggit mong pangalan ng mga personalidad. Ilan po ang nakasuhan doon? Ilan po ang nakumbik na mga politiko doon, na mga general? Ilan po ang nakumbik? Doon sa mga DDS na vlogger na defender ni dating Pangulong Duterte, itong sagutin ninyo, putang ina ninyo. Huwag tayong magplastikan, huwag tayong magululan. Huwag tayong maganuhan. Direct to the point tayo. Ilan ang nakasuhan ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte? At ilan ang naipakulong niya sa mga nasa narkolis na pinangalanan niya lahat? Ilan? Pakibalutang nga ang pangalan kung ilan ang mga na ano doon. One by one. Sa pagkakaalam ko, ni isa wala. Walang nakonvict doon. Walang napatunayan doon sa narkolis. Hindi ba? Papaano yung pamilya ng mga general? Papaano yung pamilya ng mga mayor, ng mga gobernador, na congressman, idinawit sa illegal na droga na narkolis daw di umano? Ilan ang napahiya doon? Dahil sa kalaban sa politika. Kaya ipinasok ang pangalan doon ng mga puki ng ina ninyo. Ang kawawa dito, yung mga anak na musmos na walang kinalaman sa politika. Ilan? Na ginagamit ngayon ng ibang mga politisyan ng pang-atake sa mga pinangalanan. Ilan? Magpakatotoo tayo. May napahatulan ba doon? 6 na taon nakaupo si Pangulong Duterte. Pinangalanan niya kung sino-sinong Poncio Pilato. Ni isa, walang nahatulan, walang napatunayan. Anong ibig sabihin nun? Puro haka-haka, puro chismis. Hindi ba? Ngayon, sasabihin ni dating Pangulong Duterte na drug addict ang kasalukuyang nakaupo sa Malacanang. Paano kami maniniwala sa'yo, Ginoong Pangulong Duterte, na totoo yan ang sinasabi mo? Paano po kami maniniwala? Kung hindi ba nakante si Congressman Paulo Pulong Duterte? Kung hindi ba nabawasan ang kanyang pork barrel at nabuking ng bawat tao na umaabot sa 51 billion ang kanyang pork barrel? Kung hindi ba kinante yan ng Kongreso? Kung hindi ba yan lumabas sa mga pahayagan? Magpuputak ba ang matanda? Magpuputak ba ang dating Pangulong Duterte? I think no. Di ba? Mag-iingay ba si Pangulong Duterte? Meron nga dyan, ito may nanonood dyan, taga Rizal, na dating barangay chairman. Hindi ko nababanggitin kung anong bayan sa Rizal to. Kasalukuyan Vice Mayor. Muntik-muntikan nyo pang idawit yan na dating mayor ng Rizal. Na pinalabas, meron daw laboratory doon sa isla, naging bulong-bulungan doon sa isang bayan sa Rizal. Na nag-umiyak daw yung tatay ng vice mayor na yan, na nagmakaawa daw. Ito po, tanong ko po uli Kanina sabi ko, pagkaibigan mo ba? Pag malapit sa'yo, pagtatakpan?
Eh ngayon, nakapartido mo dati si Pangulong Marcos noon, hindi mo pinangalanan? Kung totoo man ito. Ang daming naglalasasabi dyan ng mga vlogger na DDS. May video na nagko-cocaine daw. Bakit until now ni isa walang naglalabas? Bakit puro kayo wak, 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 wak? Bakit puro kayo kuda? Bakit walang naglalabas ng video na yan na putang ina? Ha? Bakit walang naglalabas ng video na nagko-cocaine ang Pangulong Ferdinand Marcos? Ano yan? Binablackmail ninyo yung mama? Ha? Yung mga tangang supporter mo, dating Pangulong Duterte, na hanggang ngayon nagpapakaulol sa'yo. Ako, nung panahon mo, boss, tagtad ang kasong ang inabot ko sa'yo. Never kitang iniwan sa ere. Hindi ako bumaliktad sa'yo ng mga panahon. Until na ako bumaliktad. Sinasabi ko nga sa ibang tropang vlogger, magandang mag-alaga si Pangulong Duterte ng vlogger. Kahit saan lugar, hindi ka bibitawan. Talagang ilalaban ka kahit saan anong laban. Dahil yun, napatunayan ko yan sa inyo. Pero, ikaw nang nagsasabi, kaibigan mo si Pangulong Marcos, bakit hindi nyo ilabas ang ebidensya ninyo? Sinasabi nyo na galing sa PDEA. Nagsalita ang PDEA ngayon, oh. Nililinis si Pangulong Marcos. Walang pangalan na Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos sa drug list ng PDEA. Ano na naman nasasabihin ng mga ulol na tanga? Eh, syempre, taon niya yan. Syempre, bata niya yan. Ang ilalabas ng PDEA, pabor sa Marcos administration. Lumang tugtugin na yan, mga kaibigan. Lumang style na yan, putang ina ninyo. Itong ipaliwanag ninyo, lalo ka na, Byron. Pinanood ko video mo kanina, tatawa-tawa ka pa. Ito na ang hinahantay ko. Ito na! Nagsalita na! Kung kinang-inang ano salita ni Pangulong Duterte? Nagkwento na paninira? Na walang ebidensya? Magagamit ba sa korte yan? Magagamit ba sa impeachment yan? Tapos may pabanta-banta pa si Pangulong Duterte kahapon na mapapatalsik ang kasalukuyan administrasyon. I not believe, Mr. President, hindi tanga si BBM. I believe, lahat ng mga opisyal dyan, parang ginawa na po ninyo. Di ba? Tinaasan nyo ang sahod para walang makapag-atim ng kudita. Di ba? Binusog nyo ang militar. Patingin nyo, hindi rin kayang gawin ni Pangulong Marcos yan? Yung ginawa ninyo sa hanin ng mga militar? Hindi rin kayang gawin ni Pangulong Marcos? I think magagawa. Pahihigitan niya pa yan. Hindi stupido. Matagal na wala ang mga Ako, election 2022, hindi ako pro-Marcos. Hindi ako maka-Marcos. Pero dahil nakapwesto na, at dapat irespeto, boto ng taong bayan, nagpasya na ang mamamayan, at yan naman ay obligasyon ko. At sinabi mo naman, dating Pangulong Duterte, tulungan, suportahan. Anong nangyari sa'yo? Ha? Ano po nangyari? Dahil nakante ang anak mo na si Congressman Pulong Duterte at pinagpapaliwanag saan dinala ang pork barrel niyang 51 billion. Ano ba ang Davao? Yan lang ba ang pinagpala? Yan lang ba ang pinagpala? Putang ina. Saan napunta? Uulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan. Bakit nalubog sa baha ang Davao? Bakit naano ng unos yan? Nasaan napunta? Masama bang ipa-explain yun? Okay, so insert ko rin po ito na balita mga kaabayan. Sino ba nakakalam sa inyo na nagkagulo ngayon mga kaabayan sa TikTok? Kasi marami pong marami pong mga accounts ngayon, mga sikat-sikat po na mga influencers diyan sa TikTok na wala ang kanilang mga video mga kaabayan. So alam nyo, naglinis kasi dito yung TikTok. Kasi 'di ba, marami pong mga in-upload diyan sa TikTok mga kaabayan na malalaswa na at sa mga walang kwenta po ng mga video. So ang TikTok, nag-decide sila, tinanggal ho lahat na mga tinanggal or binura nila yung umabot po na 3.8 million lahat na video diyan sa TikTok mga kaabayan. Siyempre, marami pong influencers
influencers dito na nagulat at saka hindi na alam kung ano ang rason, mga kabayan. Pero ang sabi dito sa balita, inalis ng TikTok ang mahigit sa 3.8 million video sa Pilipinas mula Hulyo hanggang Setyembre 2023 dahil sa paglabag sa community guidelines. Sa isang pahayag, sinabi ng social media platform na 98% ng mga video ay inalis, 87% ay inalis bago ang anumang view at 95% ay inalis sa loob ng 24 na oras. Dagdag pa nito, may patuloy itong konsultasyon sa mga ahensya sa gobyerno, diversity experts at non-government organizations or NGOs. TikTok ensures that its policies align with local and global best practices and fosters diversity and inclusivity within a secure and positive digital space. So yan po ang sabi ng taga TikTok Philippines, mga kabayan. So yun nga, nakagulo sila. Kasi marami pong natanggal dito ng mga videos. Dapat lang talaga, mga kabayan. Kasi marami naman kasi mga hindi maganda tingnan sa TikTok. Sa totoo lang, meron ng hubo-hubo dyan, mga kabayan. Ang iba, nilagyan nila ng mga malakas na mga music. Pero yung video, kung titingnan nyo, malaswa. Mas malaswa pa doon sa ginawa ni Tony Fowler, mga kabayan. So dapat lang po natatanggalin. Tsaka iba rin po dyan yung mga fake news po ng mga balita. So okay po ang ginawa dito ng taga TikTok. Dapat tatanggalin po yung mga videos ng mga fake news peddlers. Okay, so jump rin po tayo sa balita, mga kabayan. Dahil nga si PBBM nandun na po sa Vietnam at saka na-meetan niya, nakasama niya yung mga Filipino community ng mga kabayan. At saka tuwang-tuwa nga na nakita si PBBM. So talagang masasabi natin dito na hindi po umipikto sa mga supporters yung mga paninira po nila kay PBBM. Walang epekto po sa mga Marcos loyalist, wala po epekto sa mga Marcos supporter, mga kabayan, di ba? So for more details, let's watch this. Hindi pa tapos yung kampanya dito sa please sit down. Siya ay nasa Department of Trade and Industry dahil meron kami kanina lang, nakipag-meeting kami sa VIN Group. Siguro kilala nyo kung sino yung VIN Group. Oo. Yung iba sa inyo nandun sa VIN Group. Dahil sila na ay gustong pumasok nila sa Pilipinas, pwede magiging expat kayo sa Pilipinas pagka nasa. Pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importanteng teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual ng DTI. At I saved the best for last. At ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Ang aking mga kababayan na nandito sa Vietnam na matataas ang IQ, na patunayan ni Florante. Hindi lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta. Na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam. Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan Asia at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region.
Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Ang pinakamalaki lagi nating inaasahan pagka tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay ang hinalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana yung produksyon natin ay dahan-dahang aakyat, o wag na dahan-dahang maaakyat agad. Ngunit, hanggat dumating yung araw na yun, ay ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa, mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapagigting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayong mga professional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounced Doi Moi. Kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit saan sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag, at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursige at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the economy, increased by 7.6%, well above our target of 6.5%. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9%. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and your country. Batid natin na sa araw-araw na paggising natin, iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan. Ang mabuhay ng may dangal, may kapayapaan at may kasaganahan. Kaparte ko sa inyong mga pagsisikap at damako ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito
sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalaan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating bansa. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Na sikat na tayo at kinikilala na maaasahan, na hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa. Doon nga sa ibang lugar, ang biro sa Pilipino, yan yung mga Pinoy, the king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil dyan, ay gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw, kung hindi magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang Sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat. O yan ba ang bangag mga kaabayan? Ang bangag na magaling po magsalita. Bangag daw. Tingnan nyo, magaling po talaga mag-speech si PBM mga kababayan, no? Straight siya magsalita, walang putol-putol, wala pa yung script. Magaling talaga eh. So anyways mga kababayan, yan po ating manakal na balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Hindi pa po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, kayo po ang mabuting pastol. Akayin po ninyo kami sa matuwid na pamumuhay at sa pamumuhay na puno ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Patawarin mo kami sa aming paulit-ulit na pagkakasala. Palakasin mo kami nang hindi kami bumigay sa tukso. Maraming salamat po. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.